Oras po natin, 2 minuto na makalipas ay 9:00 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning. Magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin ngayong umagang ito, Senator J.V. Ejercito, Pao Capino, at siyempre yung bagong talagang General. Inspector General Dodo Dulay. Congratulations. Good morning, gentlemen. Good morning, boss. Good morning. Good morning. Si Inspector General. Congratulations sa Inspector General Brigadier Dulay. Ito ngayon yung mga pulis na mga pulis. Yan. Nako, iyas. Ano ba yung Inspector General? Ano ba yun? Pulis ng mga pulis. Ayun. Yung mga simple na lang. Pulis ng mga pulis. Parang gano'n. Tirador ng mga tirador. Internal Affairs Service. Ano yung sabi mo Pag kanina? lumalabas pag kayo parang yung nagagalit. Good morning, siyempre, mga kasama po natin. Alam ko, live. Wow, live. Ngayong umagang to, DOJ Secretary Boying Remulla. Good morning. Welcome back. Binabati lang natin si General Inspector General. Siyempre. Congratulations. Ang pulis ng mga pulis, ha? Pulis ng mga pulis. Delikado mga pulis dito. Mas matulis to. Tek, kumusta ka? Tusok ka, abutin na lang ito. Tusok. Oo. Pag hindi ko kayo nag-iingat dito kay Inspector General. Diba? May kalalagyan kayo. It is just like asking Dracula to guard the blood. Tek, kami nagbibiroan lang dito sapagkat alam niyo naman Sabado ng umaga, napakarami na hong mga balitang matitindi nito mga huling araw. Pagka Sabado gusto namin nag-i-enjoy lang ng konti. Relax. Diba? Check Boying, kumusta ka? Ayos. Back to work. Ano ba? Pwede na ako mag face-to-face pero facing in. Ganun ba? Tinatanong ng marami, ano daw gagawin mo kay Speaker Pantaleon Alvarez Ano ba yung statement na yun? Basta, we're investigating it. Ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng palampasin kasi baka mawili. Hindi maganda. Yung statement na binanggit niya ron, yung withdrawal of... You do not trivialize government. And you do not trivialize coming from an stability of a democracy. Kasi never do that. Coming from an ex-speaker and the incumbent qualifying circumstance yan. Pagka government official ka. Maximum penalty abutin mo dyan. Tsaka mabigat yun, You can be removed from office. Maraming penalties na kasama yan. Ganun. So, paano? Iniimbestigahan ngayon ng DOJ? Yeah, we're gathering the complaints that are there coming from different sectors. And based on that, we're now gathering the footages, the different footages that can be authenticated para pwede natin i-present as evidence. Kasi malinaw naman yun. Hindi naman magsasinungaling. But of course, he will have due process. We will ask him to answer. Yun lang naman yun. Basta may complaint, answer siya. Sagot lang siya. Yun ang mabuti. Di ba? Kasi yung mga ganyan, hindi ho nakakatulong sa atin yan. Dami-dami yung problema ngayon. Katulad niyan, kakagaling lang ho natin dun sa Region 7. Hindi na laro yung ginagawa niyang yun. Hindi laro yun. It's something that we do not want this country to undergo again. That has been an abused part of our Constitution. Yan ay inabuso ng provision ng ating saligang batas. Hindi dapat nangyayari yan. It is an attempt to thwart the people's will and subvert sovereignty. Tsaka pangit di ba? The sovereign will of the people. Imbis na irali mo yung mga tao na magtulungan,
'Di ba? Dahil may problema tayong marami, ganyan pa yung maririnig natin, hindi maganda, no? Katulad yan, imbis na nag-away-away kayo sa politika, nag-ikot ako, Sen, dyan sa Region 7. Yung brownout, ang dalas, ha? Ano yan yun nga yung sinasabi ko sa isa nagsulat sa nagsusulat si Barok. Basta yung isang kaibigan ko, Standard. Yung sinulat niya about the electric power industry. Sabi ko, bitin na bitin yung article mo because it does not give the historical perspective na nangyari sa atin. When we had the best energy plan before. During the time of President Marcos Sr. Yes, Marcos Sr. We had the best energy plan in Asia. Talagang long range. Pero wala nung nawala si FM, inabolish ang Department of Energy. Ministry tapos of Energy. kinat up yung ating electric power infrastructure at binenta sa private sector for a song na wala naman tayong nakuha. Yun ang problema. Ang daming pinangako ng batas na pinas nila yung EPIRA law pero never did it really improve our situation. And the long and short of it, yung EPIRA law, ibababaho yung presyo ng kuryente. Ang mahilig kasi mag-justify lahat yan, yung ating economists. But the economists kasi are always leaning towards the banking sector and the private sector. Dapat dyan, nakatingin ka rin sa fundamental government function to provide a stable infrastructure for the country. So, yan ang failure talaga ng EPIRA law, something that the President has been addressing in his own way. And actually, that was our first conversation nung nangampanya kami for President Marcos, for President BBM, nung magkasama kami, yan ang unang naging usapan namin, itong Energy. electric power industry. Alam mo, mapa business sector, mapa ordinaryong mamamayan, alam mo, mahalaga yung energy, di ba? Hindi ko lang maintindihan. Long after President Marcos Sr. was gone, kitang-kita na naman nila yung deficiency doon sa supply and demand ng energy. Na during the time of Mrs. Arroyo, natatandaan ko, that was 15 years ago. But she was part of the cutting up of the electric power. Siya actually yung siya yung unang ginawang siya ang nagdala niyan Siya yung siya pumirma nun di ba? She advocated it as part of her economic policy. During kasi the time of President Arroyo, nakita ng bankers yung opportunity to pounce on these crown jewels. So pinressure siya na ipasa na tong law, cut up everything, sell Napocor, deactivate Napocor, sell the transmission lines, sell the power plants. Naiwan sa atin ngayon? Tsaka ang promise nun, pag ginawa natin to, mababawasan lahat yung utang yan. Diba? Magkakaroon ng magandang serbisyo yung mga yan. Sa dulo, magmumura yung kuryente. Ang tanong ko, 23 years after, nagmura ba? Hindi. Tsaka hindi lang mura Ang kailangan mo kasi, yung standard ng kuryente na world class para ang industry pumasok. Tama naman. Kasi pag wala kang stable electric power, hindi ka predictable. Pag hindi ka predictable, bakit magdinegosyo sa bansa mo? Katulad niyan, yung binabanggit ko nga, Sen, General, tsaka Pao. Kay ikot ko dyan sa Region 7, yan po yung Cebu, Bohol. Ang dami dyan yung mga tourism areas. So maraming papasok na turista, maraming nag-invest. Pero kung ganyan, balik na naman yung mahahabang blackouts, brownouts, di ba? Kaya nga, yun yung problema Paano yung mga nagwo-worry yung mga mamumuhunan Hindi ba kasi ayaw pumasok ng mga turista. Yung iba naman pag nakapasok na nagagalit dahil syempre hindi naman lahat may generator Yung di ba yung NGCP nga isang malaking problema natin, NGCP National Grid kasi hindi nila tinutupad yung kanilang mandate na interconnect ang buong Pilipinas to have to complete an energy plan. Hanggang ngayon wala. Kuha lang sila nakuha ng pera sa profit nila. And unfortunately, 90% yun. the Chinese are holding 60% of it. 40 pero pero marami silang dami rito Nakatago pa yan. Nakatago 40 yung nakaharap. 40 Pero nakaharap. baka nga mahigit pa sa 20, Sen Tsaka for the record yung EPIRA, pinasa yan 6 months after GMA assumed office. Talagang pinas-break yan. 6 months. Tsaka yan yung... Doon ba? Panahon na yung GMA ito? June. Ito yung last Last. Ito yung closing session ng Congress na yun Kasi nung nag-convene yung Congress ng late April to May, yung last session niya for that term, Naihabol pa, no? hinabol yun. Doon hinabol yan. Fast break yan. Fast break. Hindi lang fast break yan. Diyan 2004 yun. 2001. So, Diyan naglabasan yung nagkalagayan di ba? Yung may brown envelope. Brown envelope. Di ko alam kung totoo yun, 500,000 peso envelope.
Yung hinilagay ni Magtubo sa ano. Yung party list representative Magtubo nilagay sa lamesa. Oo. Ito, nakuha namin. Oh, kayo ba nakakuha? Hindi. May soli mo. Ayoko. Ikaw lang ang nakakuha niyan. In fairness, yung mga ganyang disadvantageous, mahirap po masaya ng panahon nila Sec Boying nasa PMS siya. Oo. Palagay ko ito yung mga talagang Nakapila. Pinas break. Kaya nung nawala si President Erap, talagang niratsada kagad. Nakita ko naman we were running the energy program at that time better nung panahon ni Pangulong Erap. Kasi nga, magaling naman si Puno, si Federico Puno at that time. Yes. Siya ba energy secretary? Hindi, Chowky. Napokor. Chowky. Chowky. Pero napokor si Puno. Maganda. Magandang takbo ng Pilipinas doon. So that's the last of what we have with the critical Marcos infrastructure that was set up to make this country go through the 21st century. Oo. Binenta na ngayon ng binenta. Walang kapalit. Ngayon, ang nanginingil sa atin, nagkakartelize pa. Hindi naman nakakontrol ng ERC. Hindi naman nagagawa ERC trabaho niya. Yun ang malungkot dyan. Hindi ba parang nagkakagulo, nahihirapan yung mga tao sa dulo, yung mga mamumuhunan, nagwo-worry din. Ba't parang hindi ko marinig yung, with all due respect, Sec, alam ko, kasama mo yan sa gabinete. Di ba? Ito si Secretary Popo Lutilla. Hindi. Ano siya? He's very busy with many things. Oo. Pinapataan niya sa amin yung mga problema niya. We go through a lot of the problems he's facing. Yung- Kaya nga yung renewable energy, we had to open it. Kasi pag hindi namin buksan, magsuslow down na investment And it was the only green investment that was viable, itong renewable energy. Kaya we had to make sense out of everything. At saka yung ERC, binabanggit mo din. Di ba? Yung dalawa dapat magka-tandem Oo. Di ba? Para i-regulate talaga itong energy industry. Exactly. Kasi pagka yan, pinabayaan nyo lang, katulad ng mga last few na mga naging ERC chairperson, parang wala lang. Diba? Pinatapos lang yung term. Hindi naman masyadong pinansin. Hindi naramdaman. Nung mga kumpanya dyan sa energy industry. So, sana lang mas maging active si Secretary. Sino ba energy kay Duterte? Energy, si Kusi. Wala na talaga nangyari. Wala talaga nangyari. Talagang doon talaga tayo Hindi na naman ako bigo. nagtataka. Bigong-bigo tayo ron, puro Oo. politika nasa isip. Oo, di ba? Tsaka negosyo. Yun na nga. Oo. Di ba? Yun ang mabigat. Ito, Pero sana, sige, paunin. Hindi, basahin ko lang. Sa Marinduque daw, sabi ni Romula Catoriano, si Ma'am Romula, Oo. brownout araw-araw 5 oras sa init ng panahon, wala pang kuryente. Yun ang pinakabigat dyan. Yung panahon Ako naalala ko yun noong 1990. Oo. Nagge-generator kami sa opisina. Oo. Ang hirap. Isipin mo, nagtatrabaho ka, nakasando ka. Abogado ka. Nag-aaral ka ng mahigit 20 taon. O 20 taon. Tumutulo para maging pawis mo. Tapos nakasando ka, tumutulo pawis mo. Electric pan lang yun, kasi ang liliit ng generator. Hindi, tsaka naalala ko, after that naman, panahon naman ni Pangulong FBR, pasok namin hapon Tsaka wala pang work from home noon. Walang work Wala from pang home. internet masyado noon. Hindi uso yun. Wala, Hapon nga pasok Dial-up, lumabas ang dial-up, 1993 na yata. Mga ganon. Oo, di ba? Pero sana lang, no? Tulad yan, saan yun, Pao? Marinduque? Marinduque, May dami si Ma'am dyan. Romula. Sa Boracay din. Sa Boracay, Cebu, Boracay. 8 oras ang sa Boracay. Hindi ba? Sa Bohol, ganyan din. Sa Boracay, sabihin nila sa'yo, maligo ka nila sa dagat. Oo, di ba? Sa Ba? init, doon Boss, lang. nakita mo ba kung gaano kainit? 46? Baka gusto mo maging... Kaya nga nawala yung buhok ko Sabi ko, Sobrang init. makikisa na ako sa taong bayan, sobrang init. Kaya yung mga kulay natin, Sec Boying, huwag masyadong tatagal sa init. Baka magbaga tayo. Yun nga yung nangyayari sa akin pag nasa init ako. Tapos next month, mukhang mag-50 plus na. Hindi na ako umiitim, namumula na lang ako Naku, Pero in fairness ng panahon kasi sila Sec Boying sa PMS noon, sila humihimay ng mga ganitong kontrata. Napaka-stricto nila noon. Yung mga disadvantageous contract, yung mga sovereign guarantee, talaga. Ang dami mo matututunan doon. nila. Kasi kahit yung Semirara, yung Indonesian coal, yung mga pagpasok ng fuel stock natin sa mga power plant. Ano yan? Nakikita namin talaga that it was a Hindi very makalusot. busy endeavor. ang pinapukol lang naman palagi doon sa administrasyon ni President Erap dyan sa power industry. Saka mura yung kuryente noon. Murang-mura naman kaya yung kuryente ng panahon na Yung yun. IMSA Di ba yung IMSA ng Argentina? Yun. Oo, yun lang Related naman pala, yun. Sen, kay President Erap. Oo Related. nga, Happy 87th birthday na. Oy, Oo. siyempre. Hindi ako nakapunta, sayang Kaya lang, President Erap. wala ho tayong social life muna. Relax muna. Sana naman lang, no, at least nandito si Sec Boying, nandito si Sen JB.
Di ba? Na mapaabot naman natin yung hinaing ng mga mamumuhunan tsaka yung mga ordinaryong tao doon sa mga kanayunan. Dito sa Maynila, hindi natin masyadong nararamdaman eh. Hindi, Meron din ba dito? Meron din. Hindi brown out, pero ibig sabihin, Oo. hindi dito. Ang problema natin dito talaga, yung inflation because of the price of electricity, price of energy, O, tsaka yan, price of fuel. yan yung number Wala. one. Ayun ang sinosolve lagi ng hinahanapan ng paraan ng presidente. Kaya nga ang food security ginagawa niya para makakontrol ng food inflation. Pag hindi mo na-control ng food security, magtataasan mabigat yan. talaga. Oo, Food mabigat talaga yan. is the basic the basic standard na where you set everything right. Basta yan naipaabot na ho natin kung mga meron ho mga nakikinig mangyaring ano ba text natin? Ito, 0919-282-6485. Ulitin lang po natin, 0919-282-6485 para po malaman naman natin kung ano yung kondisyon nyo dyan po sa mga lalawigan, kung talaga bang maraming brownout, gaano kahahaba at ano po ba ang pakiramdam ninyo para maipaabot naman natin sa ating pamahalaan. Pansamantala, tayo muna yung magbe-break. Oras po natin, 19 na minuto makalipas ay 9 ng umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito DOJ Secretary Boying Rimulya, Senator JB Ejercito, si General Dodo Dulay at siyempre si Pao Capino. Good morning sa inyo. Good morning. Yung mga chief of police, baka gusto nyo mag-courtesy call kay Inspector General. Inspector General. Wala nung pinasabi nyo. Ay, nako. Marami akong papasuspindi sa'yo, Siyempre, ang dami. Yung problema. marami. Problema. Una mong suspindihin dyan yung... Pero congratulate muna natin kasi nagkaroon ng graduation ng bagong batch ng PNPA Class 2024. Yung babae. Ang top nila, siyempre, babae. Gano'n, First time yan? First time? Babae ang top. Hindi naman first time, pero babae ngayon Hindi, ulit. parang una ko lang alam yan. Na wala pa ako alam na ibang top-notcher na babae sa PNPA. At talagang first. Kasi ako nun, marami akong graduation na puntahan dyan eh. Kasi Siyempre nung nag-governor ako, Si- congressman. So, ang dami ko napuntahan dyan. Siguro at least mga 8 graduations. Dating district mo yan, di ba? District ko dati. Wala na ngayon. Wala na, nag-gerrymander kami, nagbago kami ng Oo. composition dahil sa laki ng population ng Cavite at pangangailangan, mabuti ng budgetarily, hindi kami malugi. Kasi luging-lugi kami sa budget ng araw nung 3 lang kaming distrito eh. Oo. At saka ito, PNPA Layag Diwa Class of 2024. Pumasa ng board exam, top notcher sa board exam niya, cum laude sa Batangas State University. Galing, achiever. Achiever. At Ano tatay nito, yung board exam niya? Criminology. Anong board exam? Tapos, Wow. ang magulang ni... Siya dati, nagtatrabaho lang siya sa photocopy center. Siya nagbebenta ng siopaw para lang makapag-aral. Ganun ka, Nakakatawa. Oo, ganun ka sipag, Tapos, congratulations, PNPA Cadet Maria Camille Cabasis, 2023 class, PNP Layag Diwa Class of 2024. Merong ginagawa ang DOJ ngayon na very close to the police eh. Ano yan? Ito yung training ng prosecutors with the policemen. Training ng prosecutors, kasama yung mga police. Kasama ang police. Para alam nila kung ano hanapin. Hindi, tsaka para thorough ang case preparation. Kasi Okay. nangyayari, nagpapasahan sila ng bintang, yung police hindi umayos eh. Ito, ganun ba, nagsisisihan? Hindi pwede magsisihan. Kasi Pareho dulo kayong nun. nagsaserve sa executive branch. Pareho kayo nagpapatupad ng batas. Dapat magkakampi kayo laban sa kalaban ng bayan. Tama. So, yun ang ginawa namin. We've been doing this for more than 1 year already. And so far, I think it has improved police behavior. Kasi mas na-expose sila sa law. Tsaka mas na-expose sila sa prosecutors. So, mas naging responsible yung kanilang attitude na yung trabaho nila hindi matatapos sa paghuli ng isang suspect. Dapat tuloy-tuloy sa case build-up para kompleto ang kaso na ifa-file Tama ng piskal. Tama naman yun kasi pag may pagkukulang yung pulis, di ba yan ipapile ng piskal? Exactly. Kaya nagkakasisihan, kaya nagkakaroon ng miscarriage of justice kasi nagiging sloppy yung trabaho eh. Ang police nagka-cut and paste, sabay tingin nila tapos na trabaho nila. Hindi pwede yun. Dapat kino-correct ng fiscal ang trabaho nila para pag final ang kaso sa court, Mas matibay. Tama yun. Evidence build-up. Case build-up. 1 year na Mahigit 1 year na yan doon. Pero maganda yung ginagawa ni Sec Boying kasi sa totoo lang, marami talagang pulis natutuwa dahil parang yung competency nila na-upgrade eh.
natututunan din nila paano gumawa ng, kunyari, mag-case build-up ka, ano ba kailangan, paghawak ng ebidensya, pag-file sa husgado. Kaya talagang kumakagat. Kaya lang, dahil ano pa lang, boss, 1 year pa lang ito, hindi mo pa ma-assist talaga eh. Overtime. Kaya tuloy-tuloy ang ginagawa. Paano ba yun? nila Meron Sec Boy. Hindi, pero ano kasi, mga bago na yung patakaran namin na hindi pwedeng dismiss ng kaso yung piskal. Kasi hindi sila judge. Executive sila eh. So they cannot do No. that. Basta may krimen na dapat patunayan, ayusin mo yung ebidensya. Huwag mong sisisihin ng pulis na hindi gumagalaw. Sa tulungan mo ang pulis. Eh, yun ang testigo mo eh. Ba't hindi mo siya sisisihin mo? Tapos para kang judge dyan na wala kang pakialam, hindi pwede. So, hindi yung po- judge talagang ano yan. Pag fairness, ang Ebidensya, judge, ebidensya. patas yan, no? Patas na patas. Pero ang prosecutor, ang pagkapatas yan para sa taong bayan. Ang Para default- sa mga nalalagasan. So, ang default yan, filing. Ha? For filing, ang default. Oo, Basta default. dapat for filing. Pagka Kaya lang, may ang sinasabi ebidensya- mo, mas mataas yung chance ang manalo. Yes, dapat naman. Tsaka para hindi ka mag-waste ng time, wala kang postponement, ready ka lagi. Ready lagi ang case build-up tama. mo. Kasi nung araw, kuwan lang yun eh, di ba? Yung, Puro postponement nangyayari kasi nga hindi, sloppy nga ang trabaho eh. Sloppy eh. So at least nga, paano yan? Continuous ang inyong mga, may seminars ba kayo? No, tuloy-tuloy yun. Training. Training talaga. May budget kami sa training. Oh, yun. Si Dodo umayos nun. Di ba, inayos mo yun eh. Yes, Training, oo. yung training. Tuloy-tuloy. Kaya ano ba, boss? Naayos naman. Ayos naman. Oo. Hindi, tuloy-tuloy. Kasi ang ganda eh. Nakikita natin na ang kakulangan talaga is hindi alam ng pulis talaga paano magtrabaho ang prosecutor. Kailangan malaman nila eh. Ano yung ebidensya na ibibigay. Kaya ang ganda nung ginagawa ni Sec Boying doon sa pagdikit ng PNP. Law enforcement to actually ha. Hindi lang ito PNP. Law enforcement. So kasama dito NBI, PIDEA, PNP sa pagkamada ng kaso. At Maganda nun. May talab. Alam mo, General, yung natutunan. Kasi pag nanggaling ka kasi sa law practice, Oo. gaya ko, ang dami kong dinipensahan na taong nasakdal sa korte, na puro pro bono. Pag nakita ko nung araw, pag alam ko na pulis ang tetestigo, sabi ko, kawawa naman ang legal system, pero kailangan ma-acquit ko yung kliyente ko eh. Durog ka agad kasi walang preparation ng piskal. Hindi hinahanda ng piskal yung pulis sa question and answer. Wala silang Dapat ano. yun, kuwan na eh, di ba? Dapat Medyo pinapractice mo yun. Nakapractice yan. Pati yung pag-present mo sa evidence ng mga tatanungin mo na pieces of evidence. Dapat marking Bago of evidence. kayo umarap sa judge. Bago kayo umarap sa judge. Bago kayo umarap sa korte. Oo. Pagka-turn mo ng prosecution, syempre, first to present evidence, burden of proof. Dapat matibay. Eh, nung nagpa-practice ako, awang-awa ako sa legal system kasi nga, nung araw, ang aming caseload ng korte, ang call mo, mga 15-16 cases lang eh. Kasi 1980s pa ako eh. Oh. Ngayon, ang call ngayon sa umaga, 65 cases, 100 Tinitignan ko nga minsan cases. Totoo. Minsan, pag naka-standby ako sa munisipyo, Isa't kalahating oras bago matawag yung lahat ng case na tatawagin settings ba yun? Settings ang tawag? Oh, yung mga nakaset for that day. Oo. Titingnan ko sa labas Puro ng postpone pinto. yun. Puro postpone yun, kaya nagtambak-tambak yun. Kasi puro postponement. Pag tinignan mo doon sa pinto ng judge, sabi ko, kaya ba lahat ibistahan to? Hindi, Ang wala. dami. Ano nga, kalahati ng oras yan, tinatawag lang ang kaso eh. Oo. Oh. Tapos preliminaries pa, interviewin yung abogado. Oo. Before you know it, alas 5 na o kaya alas 12 tanghali na. Ilan lang yung na bistahan? Ilan ang nabistahan. Tapos postpone na naman yun, magtatambak na naman. Yung nakakulong na dapat na-acquit na. 2 taon na, hindi pa rin sumasalang. No, yun ang mabigat. At least, ito si General ngayon. Kailangan talaga kasi sa police, Oo. kailangan you call the attention of people pagka may Mali. mga miscreant o kaya mga hindi sumusunod. Oo. Pagka yung natutunan mo sa DOJ, General, Oo. pwede mo nang i-apply dito sa Yes. IAS, di ba? Tapos dalhin mo yung tools mo para tusok na tusok. Para to Hindi, pero talaga kailangan talaga dahil sa yung coordination talaga. Kasi ang laking problema ng Hindi matatakot ng problema sa kriminal DOJ. pag ganyan ang ating ang legal system di natin improve. Hindi matatakot ng kriminal. Dapat talaga nakaka-case build. lalo na yung mga malalaking kriminal, kayang kumuha ng mga abogadong matitinik. Di ba? Na 3 araw pa lang bago bista, nag-aaral na. Tsaka yung ebidensya, di ba? Naka-ready na lahat. Kailangan talaga tamang-tama pagkaka-appoint nito si General. Hindi, yung coordination na susi dito. Coordination talaga. Kasi dati talaga hindi nag-uusap eh. Tingnan mo, ha? First time may ginawa na ganyan na mag-usap
between law enforcement agencies at DOJ. Ang tagal na. Long time coming to sa pagmumuno ni Sec Boying. Tsaka this is all coordinated with the Supreme Court. Tama, Alam mo, Supreme Court ang ginagawa namin. Kayo may coordination. Nag-uusap kami. In other words, pwede bang gawin ito? Ano ba magandang gawin? Et cetera, Meron kasi kaming JSCC, Justice Sector Coordinating Council. Ang nagsimula nung magpakilos nito, yung European Union. Tama. Na para improve ang ating legal system. Kaya lang, first time ito na-introduce as a meaningful reform. Kasi nobody ever attempted. Everybody was short-sighted. Pag upo nila sa DOJ, iniintay lang na matapos lang sila. O kaya sandali na lang ang term nila, o kaya temporary sila. So, ito, I took advantage of the fact that I started from day one. So sabi ko, in 6 years, pag nakompleto ko yung aking, kung makakompleto ko yan, at least meron meaningful change ang ating legal system. Hindi, pero ang tanong dyan, Sec, wala akong problema habang nandiyan ka eh. Di ba? Ang problema ko, pagka wala ka na. Hindi, kasi hindi mo na, hindi mo... Hahanapin na ng korte yan sa lahat ng prosecutor pagkatapos. Actually, ang inumpisa nila Sec Boying, institutional na eh. Institutional change. Sana ma-institutionalize. Hindi, ito nga. Yung mga judges are aware of what we're doing. Alam nila, kaya ngayon, ang expectation nila sa prosecutor at sa police, mas mataas na. In fact, ang under the term ni Sec Boying, lalabas yung new rules on criminal procedure. Magbabago na. Ano lang, yung adjustment lang na kailangan namin ng Supreme Court para magbago na yung criminal procedure para hindi na ma-confuse na naman ng mga piskal kung sila ay judge o hindi. Dapat alam nila, prosecutor sila. Tapos yun. Kaya mo judge ang humusga. Ano nga, yung isang problema ko nga ngayon, yung customs cases. Kasi meron pa rin ugali yung mga piskal na i-dismiss yung kaso. Pero syempre, you can refile it. Kaya lang, nakaka-discourage yan. Tapos ang BIR naman, minsan only too willing to let go. Yes. So para pagkasunduin mo yung dalawa na talaga i-pursue yung tax cases, mabigat. It's a big undertaking. Pero we're working on it. Hindi namin pinababayaan talaga. In coordination with BIR, DOF, Customs. Yes. Tama naman. Kasi ano yun eh, dati napapabayaan, alam mo na pag nag-file, bahala na ito. Yung ganung tapos lahat ng dahilan, meron na. Alam mo, so ang ginawa ni Sec Boying, meron sariling ano yan, may sariling task force yan. Tsaka may template na yan, may template. Customs, may task force on sa BIR. Talagang ano ito, wala nang kawala ito. Sabi ko nga, wala akong problema hanggat nandiyan si Sec Boying kasi matututukan mo. Problema pag nawala at hindi na institutionalize, pag hindi na yung pet project nung nakaupo, di ba? Wala na naman. Sana lang, di ba, ma-institutionalize. Kasi importanteng ma-institutionalize yan, hindi lang as a program, kung hindi pati yung budgetary support. Kasi kung walang budgetary support, bali wala yung programa eh. Di ba? Halimbawa, Sen JV, napanood ko, ewan ko kung napanood niyo yung special dun ng ABS, yung isang na-traffic ba na babaeng matanda. Nag-name drop. Hindi yung na-traffic to the US. Alam mo, 45 or close to 50 years siyang ginawang talagang halos slave ng isang pamilya. Na-traffic lang sa papunta eh. Oo, 45 years, 50 years. Parang ganun. Saan to? Sa abroad? Helper. Sa US. Domestic helper. Sa US. Kinuha siya, kumuha sa kanya. Pilipina. Napapunta sa anak. Tapos nahuli sa apo. Di ba, pinaglilinis ng mga bahay-bahay. Di ba, hindi pinalalabas. Walang eksaktong, kawawa naman. Just because na traffic, ha. Kaya maganda yung ginagawa mo, Sec, yung, ano may tawag doon? Nakita ko minsan sa airport Anti-trafficking. Yung interagency trafficking. IACAT. Anong tawag doon? Interagency Committee Against Trafficking. Sa inyo ba yon? Sa amin yun. Kasi maganda halimbawa. Ang head nun si Yusek T. Nicholas T. Maganda yon kasi ang kagandahan nun, di ba, hindi lang alam nung mga kababayan natin na ang laking tulong nun to prevent yung mga ganitong kasong binabanggit ko sa inyo. Kasi kung titignan niyo, kung successful yung, alam ko, nagiging mahigpit yung immigration, di ba, nagiging mahigpit kung sino man yung nandyan sa border, hindi palalabasin at ma-offload yung kung sino man pasahero. Pero alam ho ninyo, sa ganyan, ang laki ng natitipid ng gobyerno. Bakit? Halimbawa, hindi mo maharang yung itatraffic, mapunta sa ibang bansa. Magkaroon ng kaso. Uuwin mo ngayon. Gagastusan mo ng abogado. Gagastusan mo ng abogado. Ayusin mo pa sa kulungan. Et cetera. Di ba? Napakalaki yun. Pero talaga may pondo rin tayo ron. Nasanay na tayo. Assistance to Filipinos. Assistance to Nationals. To Nationals. Pero ibig sabihin, ang laking tulong ng preventive, kumbaga sa healthcare. Di ba? Huwag mo na antayin ma-high blood ka. Ang problema, paring Ed, marami kasi dun sa mga nandun. In fairness din naman sa
mga ahensya ng gobyerno na talagang sumusubok naman kamukha ng sa IACAT, sa BI. Hindi kayang makuha lahat kasi Totoo naman. marami doon, totoo lang, willing victims Tama. kasi. Willing victims. Kamukha nangyayari dito, alam ni Sekto eh. Hindi, yung mga pupunta pupun- naman via Singapore tsaka via Thailand. Yun. Oh. Alam nila Nakakatakot yun yung eh. ginagawa nun. Kasi pag lumipat sila sa Myanmar, Yun, o kaya Cambodia, Laos. ganyan. Tatlo. ano nun, slavery talaga Hindi, nun. kaya ko lang naman nababanggit kasi katulad nung ginagawa ninyo doon sa police at saka doon sa mga prosecutors nyo, ito maganda ring i-institutionalize tong programang ito. Hindi, ano na yan? Talaga meron ng permanent ano yan. May permanent office yan. May permanent office yan. mabuti. Oo, Hindi ba- may budget yan. Hindi ba, permanenteng opisina na Oo, may ba budget yun? yan. Oo, Oo, yun oo. maganda. Kasi kung permanenteng opisina na, pag permanente na, meron ng permanenteng budget. Oh, ang Tsaka may panggastos yan. May panggastos. Na makakakilos kagad kasi Kaya lang nakita ko yung opisina nila doon sa may airport, ang pangit eh. hindi, ganun lang talaga. Opisina lang yun eh. Hindi, Pero tao mahalaga eh. Oo. Oo. Hindi Tsaka ba pwede ilang- ayusin naman ng talaga. konti yun? Pag meron, pag may extra. Kulang pa ang ang plantilla namin hindi pa rin puno eh. Ayun. Nag-hire pa kami Ang ng problema tao. kasi paano mo talaga ma-ispatan eh. Ang hirap talaga. Sa totoo lang, Totoo naman. yung tao na gustong tumakas, umiwas. Mawili. Ang hirap hulihin talaga. Hindi, Hindi, tsaka tama, pinakamahirap din yung willing victim. willing victim. Ang willing. hirap. Kasi- Actually, gusto. ang dami mo naman makikita ng gano'n eh. Makikita mo, nagtuturista, pupunta ng Prague, papasok. Papasok ng Czech Republic. Tapos, pag chinek mo yung pocket money, hindi mo maintindihan ano sasagutin, ano sinasagot sa'yo. Paano magtuturista sa Czech Republic yun, di ba? So, ba't magtuturista yun kung wala rin dalang pera? Tama. Walang dalang credit card. Mm. Ano yan? Marami dyan, hindi na tinatanong kasi may residual pa rin na sindikato minsan na nandiyan sa BI na palusutan niya. Oo. Sana lang no yung mga loko diyan sa BI, di ko ho nila lahat ha. Pero sana lang yung mga loko diyan na kasabwat pa na gumawa ng mga ganito. Ito wala bang paraan diyan, Sek? Hindi ba aggravating 'yun pag pinailan ng kaso tong mga kuloko yun ito bilang empleyado ng gobyerno o opisyal ng gobyerno? Ano yan? Siyempre. Ano yan? Hindi regular lang ba yan? Kaya Katulad. dinidismiss kagad ng ombudsman yan eh. Oo. Ang mahalaga lang, ang ombudsman, talagang i-case build up nila para kahit on appeal, mananalo talaga. No. Hindi sila titirahin ng korte, ng Court of Appeals, di ba? Court of Appeals nagpupunta Inakyat, ombudsman oo. cases eh. Kasi katulad niyan, di ba? Yung mga Kasi marami nakakalusot pa rin eh. Kasi dami. Halos lahat nga nakakalusot. Hindi, eh. Sa admin to ha. Admin. admin, no? oh. Kasi mag-a-appeal yan sa ombudsman eh. Tapos maglalakad yan. Oo. Tapos after the ombudsman, kung pupunta ng Court of Appeals, maglalakad na naman yan. Yun lang nakakalungkot kasi imbis na kayo na naipalagay sa pwestong maaayos, 'di ba? Imbis na tumulong kayo diyan sa anti-trafficking, 'di ba? Tulungan niyo yung mga gobyerno, tulungan niyo yung mga kababayan natin na hindi ma-traffic. Kayo pa tutulong para ma-traffic. Oh. 'Di ba? Medyo- Ano nga eh, dumating kami sa panahon sa immigration cases. Oo. I had to warn the judges Oo. na tigilan nila yung pag-release ng mga tao without putting in the quotations necessary in the law. Oo. Kasi ano eh, nagiging immigration practice na magpalusot ng mga illegal aliens talaga eh. Oo. Anong gagawin mo pag pinalusot na yan pag pinabail mo yan o kaya pinarelease mo sa korte? So I had to warn several judges about it. Kasi meron ako mga Tumigil naman. Tumigil naman. Oh, ito yung nahuli namin sa Las Piñas. Oo. Ito yung nahuli namin sa Las Piñas sa isang pogo ron na puro illegal aliens. at saka yung sabi ng ibang mga kaibigan natin diyan, abay magugulat ka daw yung mga natatraffic, bigla pagka in-upload mo. Nakalabas ang mga abogado agad eh. Oo nga, yun nga yun eh. Yung iba. Pero yung ngayon kasi, mo? nababawasan na yung gimmick ng mga abogado. Nababawasan namin. Kaya lang, Nako, ito na. ito na. The grand old man. The grand old man. The late Jonathan De La Cruz. Congressman, good morning. Ha? Magandang umaga po. Magandang umaga. Ang bigat niya sapatos na nakakabit sa... Siyempre, kung wala ka na nilang pambili ng sapatos, ilagay mo na sa t-shirt mo. Yun, tama. Diba? Tama. Yun ang style. So, bago natin kumustahin, si Congressman Jonathan, tayo muna yung magpapasalamat. Alam mo, nung wala ka, Sek Boying, wala kami nito. Nandito ka lang, tsaka kami may... Hindi naman. May pambili naman kayo. Siyempre, nasanay na kami sa'yo. Lagi ka Mabuti namin- na lang. Mabuti na lang. Si Sen,
Sen. Ilang taon na ba tayo nagkakape only? Ba, boss, hindi lang kape. May almusal. May tanghalian. Tanghalian. Huwag kang mag-alala. Dahil yung substitute mo naman, hindi kami Nandito na. Nandito na. Hindi, kaya nga inimbita ko yan eh. Oo. Sumama na sa atin. At nawili na ba? No. Nilabasan kami ng 300,000 last week. 300,000. Pangkain natin, ito 300,000. Plastic daw yung 300,000. Plastic yun, plastic May yun. credit pa. May May credit credit. pa. May laman pa. May laman. Nadagdagan. Medyo May 230 pa tayo. pinasiklapan kami nito. Nadagdagan kami. Red. Ayan, yung sa time zone. Parang gano'n. Parang games. Pero 300 laman. 300. Medyo Tsaka red na red. Hindi, pero paborito kayo, paborito kayong pagkain. Ganun ba? The best. Babalik tayo. Babalik tayo. Pero Nung wala ka, nagpakanton ako sa mga yan. Guys, Ay, shut up! Sa. Pinakantod kami. Pinakantod kami. Ako hindi pa ako nakakakain doon. Eyo. Yan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kasi- Tingnan ko yung presyo. Oo. Sabi ko, doon na rin tayo sa pinupuntahan natin. Ayun. The original. Kayo ha. Naririnig nyo na. Kayo mga nag-aabang kay Sek Boying. Yan. Wala si Sek Boying dito, hindi nyo kami naalala. Ngayon, nandito na. Maglalabasan. Maglalabasan. Yung anti-Boeing. Ha? Anti-Boeing. Oo. Hindi, Mga meron na. nag-aantay kay Boeing. Alam mo, mag-iingat ka dyan kay Tabachoy, ha? May isang Tabachoy dyan. Pumupustura, kunin ang pwesto mo. Bubulong ko na lang sa'yo kung sino. Yun, asungot yun. Nandun na. Yung ating isang kaibigan. Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 45 minuto na makalipas ay kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin dito Senator J.B. Ercito, Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Pao Capino, at siyempre, General. Congratulations, General Brigito Dulay. Yes. Ha? Congratulations. Pati ko lang din Siyempre, ang mother ko naman birthday. Tita Gay, Mayora, happy birthday. Isang bagsak nga dyan para kay Mayora. Ready. Ay, maraming salamat po. Sino Mayora yung sa kanton natin eh. Ganun ba? Si Tita eh. Ayan ang sinasabi ko, matagal ko si Tita. Kapag ng peking na. Akala natin. Yun. Happy birthday. Ay, ilan na? 82. 82. At si Pangulong Erap din. Teka, okay na ba tayo mamaya? Ipupuntahan natin? Okay na ba? Boy, naayos na ni Sir. Ayos na. Si Steady Boy, dumating na ba? Steady Boy. Dito. Nasa na? Di ba na? Andyan lang Andyan sa na ba? paligid. Andyan sa Sa paligid. paligid. Oo. Sa paligid. Yung mga taong bayan, alam ba nila saan tayo kakain? Hindi. Hindi, yun sila imbitado. Hindi sila invited eh. Hindi, dalawa lang ang nakakaalam sa taong bayan. Oo. Papunta na. Papunta na ron. Nandun na. Nandun na. Nauna na. Anti-Boeing yan, ha? Mga pro. Mga nag-aantay kay Boeing. Antay boy! Yun na. Pero ano naman tayo di ba? We've been doing this for 15 years. 15 years. Pero during that time, wala pang anti-Boeing. Wala pa. Kami lang ang kasama mo nun. Kami lang. Yung mga ngayon, anti-Boeing, antay ng Hindi, antay. yung kaya, anong araw kasi tayo? BMP eh. Ano yung BMP? Boeing must pay. Ayun. Hindi, kung naman yun eh. UN. UN yun. Yun. Until now. Alam mo, lulusot ka na. Kaya lang minsan-minsan. May exception. Yung mga anti-Boeing, yung mga naghihintay ko kay Secretary Boeing, minsan medyo pinahirapan namin. Kino-compute ko nga eh. Kung kukumpitin ko lahat na nagastos ko sa kilain natin, tingin ko, nakabili na ako ng bahay. Malamang. Hindi, kulang yan. Bahay at kotse. Yung isa mga kababayan na anti-Boeing. Medyo pinahirapan ho namin. Isang taon na, di pa bumabalik eh. Hindi. May konting... Karamdaman. May konting karamdaman. Pagdasal natin. Pagdasal na. Dala ng ano. Dala ng gastos. No?
Baka nung nilibre tayo, nagkasakit. Hindi na nakarecover. Hindi na ulit eh. Hindi na umulit. Bumalik sa chicharon. Ay, Wag kayo na, wag talaga. na. Kayo Wag talaga. natin. Talaga. Pero sobrang init ngayon, ano lang Ingat, tayo. ingat. Dahan. Lalo yung 10 a.m. to 2 p.m. Lalo na sa mga nag-sports, marami kasing mga Pero run sarap ngayon. ng umaga ngayon. Umaga, malamig. Malamig. Malamig ang umaga. Pero ingat lang yung sa mga magko-compete sa mga marathon. Yan, may yung mga yan. Duwat-lot. Tapos may Ironman sa Cebu ngayon. Good luck sa lahat ng participants. Pero ingat lang dahil sa heat stroke, sa init. No? Ingat Heat lang tayo. index. Hydration is Heat index. No? Ang heat index. Lagi kang hydrated, Sen. Alam namin. Lagi kang Alam mo, hydrated. nung araw, lalo na. Lagi kang Hindi, hydrated. iba yung dinidehydrate niya. Meron lang yung Pinipiga niya yun, pinipiga. may tipid tips si Sen eh. Tipid tips mo, tipid tips. Sa tubig. Sa tubig. Kasi may El Nino ngayon. Di ba? Para makatipid, shower together. Yun! Okay. Sa kuryente. Sa kuryente. Dahil medyo nag-yellow alert na naman. Tubig, Di ba? kuryente yun. Oo. Dalawa na yan. Para, Para halimbawa, save power eh. sabi ko, sa isang bahay, 2, 3 aircon nyo. Mag-isang aircon lang kayo, sleep together. Ayun. Yan. Sanay ka doon, ha? Si Save power, sleep together. Sa'yo natin. Si General yan. General, ha? I-recall niya na security mo. I-recall niya, di General. Saka wala na tayong problema ngayon. Kahit wala yung mga anti-Boeing. Si General na bahala. Diba? Pero ano tayo ngayon? Kompleto mamaya. Kompleto. Kompleto tayo mamaya. Ilan lang yung kaibigan natin, hindi dumaan ng Dubai, no? Yung pauwi. Oo. Bakit? Otherwise, Ayun ba? Hindi Paano ba makakalanding nangyari yun. doon? May kaibigan ako naipit doon. Oo. May namatay, 3 Pilipino. Oo nga, pero may kaibigan ako naipit sa airport. Wala na siya. 3 gabi yata siya. Oh. Nandun siya. Nakaalis naman. Hindi, kasi ang chaos na ganito, 75 years, wala ito sa sa analytics nila eh. Yes. Wala ito sa analytics Oo, nila wala. kung paano mo i-handle yung ganito karaming pasahero, milyon. Milyon. Ganong karaming bag na hindi gumagalaw. Hindi nun. Tsaka paano mo siya Flooded ibabalik pa. sa dating Sitwasyon. sitwasyon. Yes. Kaya Logistical walang, nightmare. ngayon, walang matching ang bagahe. Ang delay ng bagahe ngayon, mga 2 weeks. Yes, I'm sure. Grabe, I'm ganun. sure. Tsaka hub kasi ang Dubai. Hobby. Hub yun eh. Oh. Hub talaga. Kaya, Alam mo, meron dyan hanggang 6 months ang delay ng luggage. Abutin, pwede. Oh, kasi hindi malolocate lahat Tama. yan eh. Nabaha Pag pa. natanggal yung kanyang QR code sa loob ng bag. Wala na yun. Wala na. Tapos na yun. baka kasi, alam mo di ba, kung Jonah, alam ni kung Jonah to eh, pag nagpunta kayo ng Middle East, Sec, makikita yun sa kalsada, boss, walang drainage. Hindi prepared. Hindi sila prepared. Walang drainage doon. Ang kalsada, walang Hindi sanay drainage. sa ulan. Hindi, kasi hindi Wala umulan nga eh. tubig Walang drainage eh. doon. Walang Dapat drainage kasi doon. ron ang dapat naging model nila Vegas. Ang Vegas kasi may underground cistern. Sister. O yung buong Vegas. Pagka umulan, yung tubig hindi na sayang. Papasok doon. Tama. Pero ano ba nangyari dun sa Dubai? Fluke ba to? Cloud seeding. Ah. Nag-cloud seeding Ah, sila. nag-cloud seeding. Cloud seeding. Pero sobra. Naging super bagyo yung It's really a cloud fluke. seeding. It's really a fluke. Fluke. Oh, yes. Hindi nila na-anticipate yung yung- ganun yung build up. Na workout. Yun nasa aeroplano siguro yung nagtatapos. Sabi, karga nyo lang yan. Karga nyo Ang lang dami yan. Pilipino apektado dyan sa Dubai. May tatlo pa dami namatay. Pilipino yan eh. May namatay pa. 200 Yung mga OFW natin. Yes. nagka-travel. Oo. Ang dami na ipit. Kasi hub nga. Hub. Kasi papunta kang Europe, halos Doon lahat din. yan ang Oo. hub. Doon din. Ipit Either tayo. that or Sima Qatar. natin. Kagaya yan, mga nagturista na natsyempohan dyan. O, di tapos Naku. na. Sira ang bakasyon mo. Pagdating nila sa destination nila, wala silang bag. Napakahirap nun. Hindi, may Tapos, talaga. ano ba, force majeure pa yan. Yes. Debatable pa kung bibigyan ka ng Bayad or ng allowance ng airline para makabili ka ng damit. Yes. Debatable yan. Hindi. Oo, kasi hindi lang naman kasalanan ng airline yan. Force majeure yan. Hindi, mabigat doon. Sen, may nag-comment dito, si Jennifer Saan? Kapule, Sa nakada sa shower Facebook. together o ano? Oo, sabi niya, isa pang tip daw, Parang Sen. Sen, ha? Dapat daw laging patay ang ilaw. Oh, yun. Alam na, Lights on, kay lights off. General yan. Kay General. Kay Ayan, General lights pala on. yan, kay Kasi General. pinag-aaralan palagi yan. Kailangan patayin ang ilaw. Madilim. Dapat madilim. Alam mo nyo to si General. Mabigyan ko lang ho ng O, tip. nantip. Pag kinausap po nyo to, gusto nyo kausapin,
Huwag niyo yung kakausapin sa maliwanag to. Oh. Yeah. Parang paniki ito. Gusto nito, nasa madilim. Hindi niya kayo maintindihan. Hindi kung na kayo nasa- maintindihan. Kung nasa liwanag kayo, wala. May sakit sa mata. Tama-tama, nagpa-opera kasi ako, di ba? Katawata, di ba? Saka Ayaw mo may na kwan lang Ayaw, di huto. ba? May lugar lang huto na gusto niya, doon siya kinakausap. Yes. Saan? Yung Very amoy, yung specific. amoy sabon. Na generic. Ay, hindi. Nakuha ko kay Senyon. Ay, nako. Hindi, pero alam, pag-usapan din natin yung yung pag-angat noong ngayon, yung exchange rate ng peso against the 57? dollar, nag-57 for the first time. 57, 55. Hindi, umabot na tayo dyan. Oh, pero wag na kayo maalarma, hindi normal ho yan sapagkat tayo, hindi na naman happens. po tayo, ibang bansa din po ay nakakaranas din po ng ganun sapagkat Devaluation. because of yung problema ngayon sa Sabi- Middle East, Middle East, sa oh. problema doon sa Yung Middle East problem, dumoble. Kasi nung pumasok na ang Iran sa mix, iba ng usapan to. Pero kumpirmado ba Ano yan yun? Talaga yun. Second biggest ba ang Iran? Third biggest supplier of supply oil. of oil. Of oil in the world. Hindi, pero sila, ka-embargo sila ngayon, kaya medyo hirap sila. Pero kumpirmado ba yung bumanat yung Israel? Very focused. Ha? Focus lang, hindi yung talagang... Limited. Oh. Actually, Konti pa hindi lang. bumanat ang Israel Konti pa lang. in Iran. Hindi yun eh. Oo. Ang tinira nila is the embassy or consulate in another country. Yun. Hindi yung... They did not do it in Iran. No. There were Isfahan. Instances. There were 3. Oo. Ano yun? Isang embassy ng Iran ang tinira ba nila? Sa Syria. Saan sa Syria. I think Lebanon Syria. yata or Syria. Oh, Oo. tapos Syria, may mga Syria. namatay na generals. Hindi, yung leaders yata ng Yeah, kanilang movement. to. Nung Brotherhood. IRSC. Yung Brotherhood. IRSC. Pero ang galing ng pagkaka-intercept din dun sa mga... Ano nga eh, parang Para ka na naglalaro, ano? parang video game na eh. Oh, parang... Pero Mabigat yun, mabigat. wag ho kayo mag-memoron pag Oo. nakakita kayo ng Mahirap mga yun. Pinoy. Pero sana ang pinagdadasal natin, sana wag lumawak kasi alam mo may epekto yan sa ekonomiya, may epekto yan sa mga ibang bansa, Petroleum. So sana ang atin naman lagi sana mag-ayos, wag lumawak ang pakikipag-away. Yun naman. Bigat na to si Lagi General naman. ngayon, ha? Hindi, totoo yun Nakita na mo, parin nagbago kasi alam mo, May ko-congratulate Oh, na rito eh. alam mo, General Dodi Idol. Yun! alam mo, dapat lang talagang bantayan kasi ang ekonomiya natin nakasalalay naman. Di naman tayo solo eh. Ang ekonomiya natin nakasalalay din sa ibang bansa. Ngayon, pag naapektuhan yan, at saka mga yung Pilipino Matagal na yung thesis na yan eh. Interdependence of states. Oo, mahirap eh. Oo. Ang Interdependence kagalingan of naman states. dyan, yung mga powers, medyo restrained ang kanilang statement. Pati, sama. Hindi na... Hindi rin, hindi pa sulsol. Hindi pa Hindi na tigasulsol. Hindi pa sulsol. Hindi pa sulsol. Ba, ang bigat yan. Hindi, at saka sila nag-uusap sa totoo lang. The big powers are talking. Hindi naman sila naggaganon. In fact, nagsishare pa nga ng intelligence eh. Kahit yung magkakaaway, di ba? Si Presidente, on the way to the trilateral summit, exactly at the same time, the Defense Minister Lloyd Austin was also talking with the Defense Minister of China in Hawaii. Nag-uusap yung mga yan. Nag-uusap. Bati lang dito, galing kay Koy Hipolito Lauro. Ito, listener natin talaga to. Magandang buhay mga sir sa executive session. Mabuhay po kayo. Pagbati mula sa inyong regular followers at tagahanga. Good morning po, Ma'am Koy. Baka may Pao. pati pa dyan, Pao. Anong mensahe sa atin ng mga nanonood? Ha? Brownout pa rin ba? Huwag yung puro kay Sen JB basahin mo. Ito si Hansis Welakyok dyan sa Cotabato. Good Pero morning. alam mo, ang bilis dahil parang kapapasko lang. Abay, matatapos na yung tapos na in fact yung Tapos na first quarter. first quarter. Papasok na Di ba? tayo sa second quarter. Second quarter na tayo. Ba't tapos yan halala na. Oh, Kailan ba filing? October. Sona, magsusolo na. Magsuso. Susona. Pangilan sona na ba ni Pangulo ang BBM? This will be his third. Pangatlo na. 22. Alam mo, itong time na to na papunta na po tayo sa pinaka-importante na mga gawain ng administrasyon. Una dyan, siyempre paghahanda ng Pangulo doon sa SONA, State of the Nation Address. Pangalawa, yung paghanda po na naman, pagbalangkas na po
ng budget ng 2025 dahil tumatakbo na po ngayon yan. Ngayon yung panahon ng consolidation of income and spending. Kasi dapat malakas ang finish mo sa last quarter. Kaya kino-consolidate. Kaya yung income ngayon ang inaano ng DOF, kino-compute niya yung kailangan natin para may pantustos tayo. Kaya ang DBM ngayon very busy. Itong panahon na to talaga importante. Saka maraming bagong rules na lumalabas sa DBM kasi nga maraming practices na hindi na pwede i-tolerate. Yes. Tulad ng? Politicians' practices Oh. about the budget. Hindi na to-tolerate. Releases and everything. Yung mga nilalagay sa program, Yes, mga ganun. tapos bigla na lang lumilitaw na lang, nagkakapondo na hindi mo naintindihan, but ito nauna. Dami niyan. Hindi ko nga maintindihan ngayon. So meron na yata may first in first out yata ang DBM sa Parang ngayon, ganun. sa order of spending. Kaya May magpapasensya priority. muna ang lawmakers. They might have to tighten a bit. Yeah. Oh. Kasi nasira yung queuing eh. Tsaka lumaki ang debt natin nung nung pandemic eh. Yes. Sobrang laki ng debt natin. Inuuna muna yun, debt servicing. Wala tayong magagawa Siyempre, kasi utang yun eh. utang yun eh. Kailangan naman hindi mo bayaran. Ito yung mga pinamigay po na ayuda ng panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon po binabayaran na ng gobyerno. Supplies, pati Yung supplies. inutang natin para ipamigay. Ngayon binabayaran po ng gobyerno yun. Hindi po tayo pwede maging balasubas. Kailangan po ito Bayaran lahat. bayaran ho lahat yan. Hindi tayo makakautang ulit. Hindi, exactly. Kaya pati yung ayuda system nire-review ngayon yan. Yung ayuda system. Yun. Tsaka mahirap kasi doon, parte nung nauutang, napupunta ron sa ayuda na walang returns. Kaya kailangan talagang Pero sa akin, Pero ano na yan eh. Ang bagong aspect ng government na kasama sa social engineering. Yes. Mula nung nagsimula itong sa mga bata, yung sustento natin, 4-piece? 4-piece. 4-piece. Diyan nagsimula yan eh. Yung 4-piece. We were questioning that na nagsimula Yes. yan. Kasi sa Kongreso. malaking debate yan sa Kongreso noong 2000. 15 Congress yan. Hindi, Hindi, simula ng earlier, 2007. Nagdebate na earlier. 2007. Nagdebate na namin yan. Kasi nagsimula yan, I think 2006 eh. Nagsimula yan 2006. Hindi, Ginaya yan doon sa Brazil eh. Tsaka Ito Mexico. ngayon, yung 4-piece. Mexico. To keep the children in school, And, may sustento yung bawat bata na nagpupunta sa magulang. Tapos yung prenatal. Prenatal. Tsaka per child yun eh. Dapat kasi, Na nag-aaral. Nagsimula ang yung yung 4-piece. itong social engineering na ang budget kasama na ang ayuda. Eh, wala namang masama doon. Hindi, kailangan talagang gawin yan. Oo. Kailangan talagang gawin. Kasi kailangan namang gastos ka ng gastos para lang gumanda ang buhay ng mayayaman. Oo. Dapat gumastos ka para gumanda ang buhay ng mahihirap. Oo. Ang ano lang doon, meron Sana sa intended. May timeline dapat yun eh. Hindi naman pwede yung until thy Continuing. kingdom come eh. Diba yung, Dependence ka. Dapat may exit mechanism. May exit May exit mechanism. mechanism. Meron training, may ganon. at saka yung Preparation. tamang beneficiaryo, Ang napupuntahan. bibigyan. Oh, Ang yun bibigyan. nga, oh. Saka dapat talaga, nakamonitor yung school performance. Yes. Anong masama lang nangyari? Nung pandemic, naging setback din kasi Yes. wala na face-to-face. So, Hindi na namamonitor yung buhay ng mga tao. So marami hindi na na-check up yung mga bata dahil pandemic eh. Tama. So nagkaroon ng failure rin tayo sa panahon na At saka sana, paano ba? Hindi ko alam kung anong mekanismo maganda dyan. Paano mo i-review? Di ba? Yearly ba yan? O every 2 years? Alin yung Di ba yung mga beneficiaries, yung listahan? Di ba? Katulad yan. Pag ikaw hindi nagbigay nung card mo, Ang DSWD, meron silang may program. yung sistema. May system, Eh, sana naman, no? Kasi naririnig ko, yung iba dyan, ginagamit pag birthday ni Kapitan. Di ba? Meron dyan. Hindi, kasi marami Pamasko. na ngayon, Pati pamasko ng Ang kagawa. dami kasi mga tupad, AIX. May akap pa ngayon. Akap. 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 Marami. Diba? Ano yung akap? May bagong sa house sa bagong programa nila eh. Akap na yun. Ano ba? Ano nga ba Sino ba ibig ng sabihin? agency yun? Sino ba kasi alam ko AIX sa DSWD. Tupad Tupad, Dole. Dole. Para DSW rin eh. DSW din yung Pero akap. may bago silang invento, yung akap. Di ba? So, yung malaki rin yun. DSW din. Nakakapagtaka nga yun eh. Lumabas doon pero walang nag-approve eh. Yun ang nakakapagtaka. Doon? Hindi. Hindi, pero yung ano ngayon, ang critical talaga ngayon, yung ating fiscal controls. Dapat talaga ma-manage natin ang gusto ko. Yung income tsaka spending, dapat pareho mabalance yan. Pag nagawa natin yan, our growth will be 6% or higher. Tayo naman kumpiyansa doon sa pamumuno ni Senator Secretary Ralph Recto eh. Magaling sila. Para mabantayan ng husto yan. Be-break lamang po tayo. Oras po natin. 8 minuto na makalipas sa 10:00 ng umaga.
Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito Senator J.V. Ercito, General Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pao Capino. Morning sa inyo. Si Sec Boying May Zoom meeting. Trabaho. Zoom meeting. Tatrabaho si Sec. Kaya yung mga anti-Boying, baka akala nyo, wala na, nandun na. Pupunta ron, ha? Antay lang kayo. Mag-antay lang kayo. Antay lang kayo ng antay. Mga anti-Boeing Rimulya. Dati puro kami pro-Boying, di ba? Kami pro. Pro. Dati na. May posisyon o wala. Yan lang kami. Pro-Boeing. Pro-Boeing. Yung mga anti-Boeing, para mga gremlins to UN tayo, UN. UN. Di ba? Ay, ikaw, Sen, kumusta ba? Ano ba ang mga panukalang batas mong bago? Break pa kami. Break Yung pa? mga break pa. Pero babalik na kami by April 29. Ito na yung 1 month, tas sinidye, adjournment na. Pero Until, itong month na ito na yung ihahabol kasi ito na yung pag-asa makapasa. No? Meron akong dalawang nakasalang, yung amendment to the Universal Healthcare Act tsaka yung Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. Ano yung babagoy doon? Amendment doon. More of yung adjustment doon sa premium rate. Kasi nga dahil tayo ay nagdaan sa pandemya, nung dinadraft naman yung bill, Wala pa naman wala yan. naman naka-anticipate. Yes. So, to give time to recover. Kasi kahit na back to normal na tayo, we're still recovering. Yes. So, lang natin, i-atras lang sandali. Although, syempre ayaw ng mga finance department. But ang intention naman ng UHC is hindi maging pabigat. At sa maganda, lalo sa ating OFW ay partly subsidized na, no? Dahil nga bilang incentive sa tulong nila sa ating ekonomiya, partly sa subsidize natin yung kanilang premium. Uy, ang ganda doon. Ang ganda nung... Sana, hopefully, yung Comprehensive Master Plan for Infra Development, NHA charter, no? Due for, yan? Kasi yung sabi mo, Sen, yung yung sa infra na legislate na natin yung development plan. Kasama yun, di ba? Kasama. Hopefully. Makalusot, Kaso 1 month na lang, medyo masikip. Pero, fingers crossed, pero tingin ko ito rin kailangan natin dahil kaya tayo napag-iwanan na ASEAN neighbors natin. Magpupunta ako ng Indonesia, Malaysia, Thailand, pagbalik mo rito, inggit na inggit ako dahil yung infra nila, no? Talagang 30 years to 25 to 30 years tayong napag-iwanan. At unang-unang makikita mo dyan, Sen, pagdating sa infra, yung tren. Ako palagi ko din binabanggit yan tren, ha? Lalo nagpatawag si President BBM ng di ba? Meeting for itong address the traffic. Wala namang ibang solusyon, talagang mass transit Mass transit kasi, talaga. 300,000 every year ang nadadagdag sa ating lansangan. Yung car sales lang, 300,000 a year. So, in 3 years, that's almost 1 million vehicles added to our streets. Na hindi naman dumami yung kalsada natin. Konti lang yung nare-retire na kotse. So, mass transit talaga. Sana lang, Sen, maalagaan mo din yung budget pagdating dyan sa mga rail systems natin. Yun na nga. Kasi hindi ko alam kung ano nangyari. Palaging natatapyas Yes. Diba? Yung transport, railway budget, AFP modernization, yan yung natatapyas lagi. No? Pagdating sa ENEP, nandun. Pagdating sa HCAP, pag forward sa Senado, tapyas na siya. Kaya nire-restore natin yan, dinadagdagan pa natin. Kasi national yan Pag uwi ko nga nung Paranaque nung isang linggo, narinig ng mga kababayan ko dun tinatanong kung kailan mangyayari yung pagsakay mo daw nung trend dyan sa amin sa terminal, dyan sa NAIA, no? Sabi, paano ka daw at kailan ka makakapunta ng mabilis sa hopefully, Pampanga? 2028 partially tumakbo na yung 5 Metro years Manila subway system. Yung North-South commuter line, hopefully by 2028 fully operational JB, na. may tanong lang ako. Yung bang sa development infra project mo, kasama ba dyan, boss, yung sa maritime natin? Ibig sabihin, yung interconnectivity Yes. ng mga Kasama yan, islands natin. Kasama yan. Kasama yan. No? So, actually, nung sinulat ko to, more on infrastructure or more on transport modernization para nga Land to. sumigla yung economy natin, ma-spread out yung development. No? Land, railway, airports, ports, para nga ma-stimulate economic growth. Pero naisip natin, sinama na rin yung sa water, no? Sinama na yung sa energy. Kasi these are big ticket items that needs 30 to 50 years, no? Yung pang-planning, to study, long term, implementation. Kaya nga, siguro dahil sa ating political system, yung 3 years and 6 years,
talagang lahat ng presidente nakatingin doon sa short and medium term. So with this, hopefully, kahit sino umupong presidente, may sarili silang Agenda. may sarili silang pet programs, pet projects, pero Tuloy-tuloy ito. In addition tuloy-tuloy to. dapat Oo. itong mga infrastructure development. Kasi sa ibang bansa, 30-50 years nga Ganun planuhan talaga. yan eh. Oh. Dapat ang planning. Ang ano kasi dito, ang dami mong kailan i-review, ang dami mong kailan tanggalin, ang dami mong i-amend everything. Tsaka- Studies pa lang, Kung Jonat, napakatagal na. Hindi, tsaka Diba? ang daming, hindi naman ho lahat, pero ang dami hong yung maangal ba? No, pagka naman yung isang proyekto ng gobyerno, halimbawa yung Riles o yung malalaking kalsada, 'di ba yung mga right of way, yan ang pinaka problema eh. Yeah, Kaya tsaka- mabuti nga nagtayo si President BBM nung committee ba 'yon? Yun, tungkol sa right of way. Tungkol sa pero hindi ba pwedeng i-legislate 'yon? Dapat. 'Di ba na Actually, ang naging problema natin sa infrastructure, mabuti nga binabalik natin ulit doon sa comprehensive integrated plan. Kasi pinagpira-piraso natin eh. Ito, meron dito. Ito lang tinitignan mo. Chapsuy eh. Sapsoy eh. Ngayon, mabuti i-integrate. Alam mo, ulit, nakita ko yung mag-workout. plano nung nag-briefing si Presidente. Nakita ko yung plano ng railway. Yung palang north-south commuter railway, mula doon sa Clark hanggang dyan sa Calamba. Oo. Pag pumasok ng Metro Manila, para siyang merong naka-align doon sa Metro Manila subway naman nilang tinatawag. Ganun ha? Oo, so in other words, hindi siya independent. Di ba? Pagpasok sa Maynila, Interconnected na. Interconnected na. Importante yun eh. Kasi kagaya niyan, yung PTEX. Paano ka PTEX gagamitin mo? Wala ka namang connection. Oo. That's maglalagay ka ng sa north. Hanggang ngayon, yung common station dyan sa north hindi pa rin nagagawa. Oo. Hindi ba nagkakaroon ng loop yung atin eh. Sana lang Hindi ko alam kung paano yan, pero sana mabalangkas ng gobyerno na talagang seamless yun, di ba? Seamless. Halimbawa, pumunta ka ng Japan, paglabas mo ng airport, makikita mo yung mga JS line, JR line. Nandyan na. Mga Alam mo green, na. pula, pink, etc. na interconnected. Tsaka yun ang magiging challenge kasi napabayaan ito, naging car-centered society Yes. tayo for several years. Nandun na lahat ng infrastructure Oo. eh. Di ba? Ang hirap gumawa na nandun na. Di ba? Mas mahirap challenge yun. sa right of way, may Yes. challenge sa mga palengke at mga informal settlers na nandun na. So, very challenging ito. Pero kaya nga, tuwing budget season, pinipilit natin mailagay. Hindi ko naman Huwag mabawasan. Hindi ko naman maintindihan, Sen. Bakit mo naman babawasan yung isang napakagandang proyekto? Di ba? Pagpalagay mo na ako ay legislator Hindi sa... huwag mo pasagutin si Sen dyan. Hindi ba? Hindi kaya sagutin yan. Huwag mo pasagutin. Unang-una, wala naman siyang say dyan sa mga Sana ganyan. tulungan mo na lang, Sen. Bantayan mo, Hindi, babantayan kaya nga din natin dito. Itong nakabalik ako, talagang 2 beses natin binalik yung budget for railways. No? Kasi tinapyas yan. Kasi daw, simula na yan, we are paying kahit nabababang interest sa JICA at yung portion natin, yung sa ating portion, yung sa mga right of way, yung mga pag-aayos, relocation, lahat, sa ating portion yan. At pag tinapyas natin yan, sayang yung ating pong loan, no? Tumatakbo na yan. At saka kung ano yan, meron pagkaya na delay at hindi Binabayaran kasalanan natin ng yan. kontraktor. Yung kontraktor babayaran ninyo. Binabayaran yan. Binabayaran yun. Kaya sana pati yung mga right of way, halimbawa yung PNR, sa gobyerno naman yan, pagkatagal-tagal na pinakinabangan ng iba. Ngayon kakailanganin na ng gobyerno, ayaw naman ibigay ng mga ilan-ilan nating mga kababayan. Maraming sana Marami. mag-ayos-ayos. Challenging Very, Ngayon. very challenging. Kagaya niyan, yung tungkol dun sa North-South. Maganda yung North-South. Pero yung connection from yung mga station to station, coming from the inside, yan ang kailangan ayusin din yun. Tapos, yung tungkol nga dito, yung tungkol sa water, sinasabi ni Sen, hanggang ngayon, di nga naayos yung kaliwa eh. Hanggang ngayon. Kaliwa Dam? Kaliwa Dam. Tsaka kailangan kung Jonat, di ba? Panahon pa ni President Marcos, dapat yung Laiban Dam, nandun na yung spillway eh. Kompleto That was na eh. 80s, second source of water na Metro Manila. Ngayon po, hanggang ngayon, hanggat pa rin tayo. Dapat by this time, tumriple ng population natin, hindi dumoble sa Metro Manila. Wala. Alam mo ninyo, pag maganda ho yung programa, mapa-riles, mapa-kalsada, mapa-dam, mapa-overpass, di ba? Kailangan ho ituloy. Ang masakit kasi yung, hindi, sa kalabang ko yan.
Di ba? Pag nanalo ko, lahat ng ginagawa ng kalaban ko masama. Di ba? Ito akin, bago. Palit ang programa, palit ang tao. Kaya, lahat. hopefully, yung Ay, nako. pinupush ko talaga rito, aside from the North-South Commuter Line, Metro Manila Subway, dapat yung Bicol, yung long haul, maibalik na yung Bicol Express kasi, alam mo, mabubuhay talaga. Malaking bagay Ang yun. laking bagay nun, yun. South Long Haul. Kung hindi lang na po dadalan kasi China ang nabigyan ng kontrata. Dahil sa sitwasyon ngayon, mag-back out sila. Yung Mindanao Railway, Ganon. China Ganon rin. din. So, naghahanap tayo ng mga sasalo. Sana at may Kasigurado pagpatuloy. namang meron. Meron naman. Meron siguro. naman. Pero alam mo Andyan na, ang Korea, andyan ang... Pero isang request ko sa NJB, yung sa Maritime, sapagkat yun naman sa Maritime, sagot, tanong sigaw ng mga negosyante, mga ngalakal, at ng pasahero din. Kasi, napakamahal ng dapat magpadala may ng ayos mga yan. produkto, gulay, kung anumang produkto papunta ng mula Maynila, papuntang probinsya, papunta ng Maynila. Kailangan maayos din sa NJB. ito meron lang kanina pa sa akin nagte-text Oo. ito public service muna tayo. Oo. Tama-tama, nandiyan si NJB, si Kong Jonat, si General, nandiyan din. Oo. Bay, meron daw mga, ano ba tawag doon? Nursing home ba yun, Kong Jonat? Yung bang nag-aalaga ng Nursing mga... home ba dito? Yes. Oo, meron. Mga, Marami naman. nag-aalaga ng mga Hospice. matatanda. Mga hospice. Abay, meron daw isang malaking facility dyan. 'Di ba? Hindi ho masyadong maganda yung nakalimutan ko, pinatetext Pagpapalakad? mga pagpapalakad kasi Private to. Private. Nasusugatan daw yung matatanda. 'Di ba? Yung tapos itinatago do sa pamilya nung Nung matanda. kung matanda. Pasyente. Diba? O pagkatapos meron daw salita pa yung may-ari na sige, gagamutin namin yung matanda. Pero pagkatapos alisin niyo na rito ha. Yun, bago. Yan ang Kaya mabigat. malaki yan ha. Ano ba ina-accredit ng DOH? Hindi DOH yan eh. Hindi ba? Hindi. Sino nag-accredit niyan? Ako, aalamin ko yan. Local kasi government. gusto I think local government gusto lang ko yan. pag-usapan yung ganyan kasi sigurado may mga PWD sa loob yan. Oo. Na may edad na. At alam mo, hospice itong sinasabi activities. nila, kung daw ito marami daw OJT lang ang mga tao. nurse. Mga nurses lahat. Mga- etc. Oo, kasi caregiver. kung daw ito, yung may-ari nito, parang mataas ang katungkulan doon sa isang eskwelahan ng mga nurse. Ayun. Di ba? Kaya siguro madali siya nakaka-recruit. Nagagamit niya. Nagagamit niya. Ikaw naman, nagagamit mo ng libre. Kasi libre yan Siyempre. OJT. Kinasama-sama nga dyan, baka magbayad pa yung OJT sa'yo Pwede. Kinukuha ko lang yung pangalan ng facility. Naku, Pero ako- ang may-ari daw ay isang mataas ang katungkulan sa isang nursing school na malaki. Ayun. Sana nagagamit nyo na yung Ayusin mga OJT. nyo. Ayusin Ako nyo. parang Ed, ako maglalabas niyan pag nakuha ko sa iyo. Yun. Kunin mo. Starbucks na naman ang mangyayari sa iyo rito. Ha? Alamin ko yan. Alamin mo, ha? Alamin ko yan. lahat Lahat ng- lagot ka, hindi ako... Lahat ng mga hospice. Kahit sino ka pa, ayop ka. Lahat ng mga hospice. Ayusin mo yan. Hospices, Lahat ng Wow. hospice. Alam mo kung Hindi, kanina... sigurado kasi meron dyan yung mga, lalo na kung matanda na, meron dyan mga immobile na, Kapansanan. konti na lang yan na, yung... yan na. Alam mo, yung... Nagalit na. Di ako magalit ito si Ako, Paring pag Pao. nalaman kita, hayop ka. Kasi nandito yung, Nalaman nandito ko yung kung text sino sa ka. akin. Oo. Di ba? Bira lang magalit siya. Galit si Pao, minsan lang magalit. Oo, minsan. Kadalasan doon, Nalaman nasa ko yan. malamig lang mo yan. Tsaka ano. Nanilisi ka mata. Basta kung daw ito, ha? Mataas ang katungkulan. Ha? Naalala ko yung Lagot kayo. Starbucks. Naalala ko Hindi, yung hindi, Lagot kayo. Hindi lang hospice Magkikita para kayo sa sa Starbucks. matatanda. May mga para sa bata eh. Sa bata rin. May mga World Cup na pero, gano'n. Pero mas kawawa kasi yung mga Mga matatanda. Wala Imbestigahan nang- mo nga yan, Paring Pao. Hindi, Imbestigahan sigurado mo, yan. tingnan mo kung Ako, ano ilalabas ko ginagawa. pangalan mo at kahit saan tayo magkita. Yan. Yan. Ayan na. Nabanggit Importante. sa akin, basta ang may-ari daw ay isang parang mataas ang katungkulan Sa isang- nursing school o na sa isang malaki. na malaki. Di ba? Diyan ho yata yan sa, hindi ko pa nakukuha yung detalye. Pero Mamaya, Pao, bibigay ko sa iyo ha. Nako, buong linggo, alamin ko. Alamin mo yan ha. Alamin ko. Huwag mong tatantanan ha. Oo. Ay, Hanggang magsara pati yung nursing school niya. Oo na. Oo. Yung malaki yung nursing school. Hindi, Malaki okay lang. Hindi, kasi kung ginaganan niya naman yung mga matatanda tsaka may kapansanan, nako. Hindi, tsaka baka Hindi ginagamit pwede yan. niya yung mga OJT. Oo, di ba? siguro. Hindi- Kumikita pa siya. Kumikita pa siya. Ikaw naman, kumikita ka na, lumiliit na gastos mo sa OJT. Ayaw mo pang alagaan yung mga matatanda, Oo. kawawa naman. Nakalibre ka na Oo, nga. nakalibre ka na nga eh. Nako, pag Nasa Metro nalaman Manila ko. ba yan? Nandito. Nasa Metro Nako, Manila. pag nalaman ko talaga yan. Hindi ka namin tatandanan. Hindi Di ka ba? tatandanan. Lahat. Saka si Kong Jonat, kilala may-ari niyang eskwela na yan. Yan. Di ba? Kaya, Nursing yan pa si school. NJB. Nursing school ito. Mayos Oo. ka. Nursing school ito. Di ba? Mayos ka. Siyempre, binabati po din natin yung ating mga
Pao, yung mga palaging nakikinig Malaki o maliit na tao ito? Senator Tito Soto. Oh, Tito Sen. Tito Sen. Oo, Tito Sen yung mga chismis. Tito Sen, Wag hindi mo ko na lang kami ng pansinin chismis yan. dyan. Si Senator Rafi, nakikinig din sa atin. Senator Rafi, idol. Si Uncle Sam. Uncle Sam, Sam. siyempre, Martinez. Congressman, ha? And Abay. of course, si SP. Nakikinig yun eh. Senate President. Senate President. At saka si Congressman Arnel T. Tsaka asawa niya, weekly. Yan. Kong Arnel. Kong Arnel. Diba? Meron pa isa. Sino? Sina? Dating senador, Gringo, nasan? Yan. Oo, ha? nakikinig Dami din. na. Senator Gringo. Oo. Good morning. Sana to si Senator Gringo. Sana pumayag lumaban. Diba? Lalaban ba ulit? Sana makabalik, ha? Hindi ko pa alam eh. Sana makabalik si Kailangan natin Senator ng mga, Gringo. quality senator. Kailangan natin. Tsaka yung may pagmamahal sa bayan. Senators, oh. Tsaka yung mga hindi Mga masyado. proven. Proven. yan, Senator Gringo. Kailangan tigil-tigilan natin mga nagsusuklay ng bigote. Vice Governor Clarence Dato ng Morning, Vice. Northern Samar. Ba, syempre, ngayon, mainit. Oh. Mainit Wala, ngayon, di ba? mainit. Kaya ho, yung mga bahay, mag-iingat ho kayo. Yes. Kasi isa palagi yung sunog, di ba? Marami yan, nangyayari. Ang sunog, Overload. dalawa palagi yan. Faulty electrical wiring, No, tsaka overload. LPG. Yun. Kaya Yan. pag LPG pinag-usapan, Isa lang. Regasco. Oh, Ha? yeah. Safe na safe. Safe na safe. Oh, 25 years. Oh. Regasco. Safe na safe. Kung Mura meron- pa, mura pa. Mura pa. Mura pa. Kakompleto sa timbang. Yun. Regasco. Regasco. Oh. Kung Arnel, ha? Ay, Alam mo na. maraming Ano, salamat. Alam mo na! nandito lang si Ed, Kung nag-aabang. Arnel, kung Alan, libreng airtime to. Wag mo idadaan sa isang law office yan. Delikado. Delikado. Unang-una, dumadaan talaga doon. Kador. Kasi nung minsan- Pagaling ka, Kador. Ha? Pagaling ka, Kador. Si Kaador, napakabait na kaibigan. Hindi, saka babatiin ko lang ha, yung, Pagaling. yung aking kaibigan na Tita Malu. Tita Malu at saka yung kanyang vendors party list. Thank you, Tita Malu. Salamat, more power. Ba? Kami ba sa party list, LPGMA? Oo. Ito, kaibigan din natin to. Marami naman sila. Marami. Marami naman LPG, sila. yan. Marami. Ay, si Kong Jonah. Ay, nagantay ni Meron. Magkantay na Nagantay magpaalam ni mga na. antay-boying. Oh, yung mga anti-boying. Mga anti-boying. Relax lang kayo. Pagkakataon nyo nang lumabas. Kasi paminsan-minsan lang dumarating si Sec Boying. Kaya yung Hindi, madalas na yan. yung Lalo na yan. pag-aantay Tama nyo, natin, medyo worth it naman. Medyo mabunot nyo naman yung konti yung mga nandiyan sa pitaka nyo. Paalam na nga muna. Okay. Baka kung saan pa tayo mapunta. Ako po si Atty. Don Dudulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Jay Baristova, muli, maraming salamat sa iyong pakikinig sa Executive Session. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw. At syempre, congratulations ulit. General! Inspector General. Yan. Pao? Ikaw, pag nalaman ko kung sino kang Ay! may-ari Ay! ng Ay! nursing Ay! home Ay! na yan, Ay! inaapi mo yung mga matatanda at may kapansanan. Nako. Ayan, Happy weekend po sa inyong lahat. Pero Pao, Pao, may alam mo na. pinakita sa akin si Sen JB. Sen! Ay, atin lang yun. Wag mo nang ikwento. Sen, Atin lang bata yun. mo ako. Alam mo na. Alam mo na. Mula sa bayan po ng Parañaque. Ako naman po si Ed Javier, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Maraming salamat po sa pakikinig sa Executive Session.